Ayan mga bossing, so magandang araw na naman po sa atin lahat. At eto na naman tayo mga bossing, welcome back na naman ulit dito sa ating channel. So for today's video, itong istuturo at share ko naman sa inyo ay tungkol naman dito mga bossing sa Yamaha YTX na dumating dito sa atin. So ang issue at problema ay gaya rin ba ng inyong mga unit mga bossing. Halimbawa, hindi siya mag-start sa kanya push button starter. So yun ang pinaka main issue ng unit na to, pero hindi ito yung dapat na ipinagagawa niya. Kasi ang dapat na ipinagagawa niya dito mga bossing is nagpapagawa lang siya ng ilaw. Kasi nga magpaparehistro siya. So ngayon, no ini-start na yung unit, hindi niya may start sa push button. So hirap na hirap talaga siya mag-start sa kickstart. So sabi natin, bakit hindi paganahin yung push button starter? So sabi niya, makailang beses nang ginawa itong kanyang starter relay, pero magpahanggang sa ngayon ay hindi daw naayos. Okay, so ituturo share ko sa inyo kung paano natin re-resolvahin at kung paano natin gagawin na isang mabilisan lang. So ikinakabit niya natin yung kanyang starter relay kasi yung kanyang starter relay na ito ay tinanggal dahil pinalitan daw ito dati ng bago. So sabi nung unang gumawa, sira daw yung kanyang starter relay. So pangalawang pa-check up niya, ganun din yung naging findings, sira daw yung starter relay at pinabibili siya na original sa kasa. Okay, so ngayon mga bossing, aalamin natin kung talagang may problema at talagang sira nga ba yung kanyang starter relay. So aalamin natin kung ano nga ba yung may issue dito. Yung starter relay ba dito sa baba o yung ating relay na nandun sa ilalim ng ating upuan. Mga bossing, ang starter motor natin, mapapagana lang yan ang ating starter relay bukod yung mismong relay na nando sa ilalim na kung saan ang nagko-connect doon sa ating neutral light. Siya yung nag-manage ng neutral light ng ating switch do sa ating clutch, na kapag ka nakakambyo, pagka nag-clutch, saka lang mo lang siya may start. Okay, so alamin natin kung alin nga ba yung may problema dito mga bossing. Okay, ikinabit ko na lang din ulit yung mga connection. So starter relay kasi ni Yamaha YTX kasama na yung fuse. So dito ang gagawin natin, i-check natin yung mga wiring. Okay, ganito lang gagawin natin mga bossing. Okay, so syempre wiring yung ginagawa natin, so hindi mawala sa atin dyan ang ating test light. So test light yung magsasabi kung ano yung problema ng ating wiring. So lagay natin sa negative ng battery, then ganito yung gagawin natin mga bossing. Check natin kung meron talaga supply ng direct positive. Okay, so nakita nyo naman umiilaw, so ibig sabihin may direct supply ng positive. Then ang sunod naman natin i-check dito mga bossing is yung kanyang mismong wiring, kung saan ito yung positive line, kasi di ba nandito yung fuse. So check natin yung red wire. Ayun. Okay, so merong supply ng red wire, so ibig sabihin buo yung ating fuse line. Okay, ayos yung ating fuse. So ang gagawin naman natin, lagay naman natin dito sa positive yung negative ng ating test light. So i-check naman natin is dito is kung may pumapasok na negative. Gawin natin itong blue na may lining na white, dapat ilaw po yan kapag pinipindot ang ating push button starter. Okay, so ayan, kita nyo naman gumagana siya. Ibig sabihin good ang linya ng ating push button switch. Okay, so ito naman ang gagawin natin mga bossing. So bali tatlong wire lang naman itong nakasaksak dito. So check natin yung red na may lining na white. So dapat pag tinap natin to, pag pinindot natin yung ating push button, hindi siya dapat iilaw. Okay, so anong nangyari, kita nyo naman umilaw na sumasabay pa sa blink ng ating push button. So ang gagawin natin dyan mga bossing ay susuplayan muna natin ng positive yung ating red na may lining na white at i-check natin kung gagana na ang kanyang push button pag nalagyan natin ng positive. Kasi mga bossing, yung ating red na may lining na white, yan po yung tinatawag natin kung sa Yamaha ay accessories wire ng ating starter relay. Ayun. So anong nangyayari, ang red na lining may lining na white, so saka lang siya nagkakaroon ng supply kapag sinususian. So dito sa Yamaha YTX mga bossing, nagkakaroon lang ng supply ng positive yung red na may lining na white kapag sinusuplayan ng ating relay na nandun sa ilalim ng ating upuan.
So malalaman natin kung nasaan yung problema kapag ito ay napagana na natin. So isasaksak ko ito mga bossing sa red na may line in white and testingin natin. Start. Okay, so ayun mga bossing, kitang-kita nyo naman ha, di ba? So gumana na yung kanyang starter. So may start na yung unit. Okay, so ibig sabihin walang problema itong kanyang mismong starter relay. So ang issue at problema ay nandoon sa isang relay na nandoon sa may bandang ilalim ng kanyang upuan. Pero mga bossing, hindi pa siya konfirmado kasi nga ang gagawin lang naman natin dito is mapagana lang talaga yung kanyang push button dahil hirap na magpaandar yung ating customer sa kanyang unit dahil unang-una ay hindi pa nakatiming yung kanyang karburador. So anong nangyayari, hirap na hirap talaga siya magpaandar dahil kickstart lang yung kanyang ginagamit. Ngayon, yung relay na nandun sa ilalim ng ating upuan, so yung kasi nagsusupply ng positive dito sa red na may lining na white. So ang gagawin natin mga bossing ay ibabypass na lang natin. So ang mangyayari, itong red na may lining na white ay lalagyan natin ng wire, kapirasong wire. At itong merong red na full red na wire ay tatalupan din natin. Diyan tayo magbabypass. So maglalagay lang tayo dyan ng wire mga bossing at pagdidikitin lang natin para magkaroon ng supply na accessories wire yung ating red na may lining na white. Okay? So anong nangyari? It's either linya ng negative ng ating neutral light o di kaya ay supply ng negative ng ating clutch switch. So hindi natin masasabi pa sa ngayon kasi nga hindi natin mabubuksan yun at ang gagawin natin ay magbabypass lang tayo para lang mapagana itong kanya push button starter. So ganito lang yung magiging bypass natin dito mga bossing. Ayan. So ang maganda, nalaman natin at nalaman din ni customer na wala talagang problema yung kanyang starter relay. So ang gagawin na lang dito siguro pagbalik daw niya pagka meron na siyang oras, kasi habol niya yung oras at siya ay magpaparehistro pa. So yun lang naman talaga yung kanyang main target ngayong araw na to. Kaya nalaman lang natin na hindi gumagana kasi naawa tayo kay customer. Ang hirap na hirap talaga siya magpa-start. So sinubukan natin kung mapapagana. So tuwan-tuwa yung customer natin nung madinig niyang gumana yung kanyang starter motor kahit wala pa tayong pinapalitan. Okay? So siguro sa susunod na araw kapag bumalik siya, ayun, check natin yung linya ng neutral light and then yung linya ng kanyang switch, ng kanyang clutch switch, and yun, yung supply ng positive. Kasi yung relay na nandun sa ilalim natin, bali 4 na wire lang din yun mga bossing. So yun din yung magpapagana para masupplyan ng positive itong ating relay. Okay? So ayun lang mga bossing, sana meron kayong natutunan dito sa ating video ulit na ating ginagawa. So maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at panonood sa ating channel. So kita-kits ulit tayo mga bossing sa ating mga susunod na video. At sana po ay huwag nyo po kayong magsasawang magsuporta dito sa ating channel mga bossing. Okay? So ito, check muna ulit natin kung mapapa-start na natin yung ating unit dahil natama na natin yung kanyang wiring. Ano yung carburetor? Kaya mo kung matatiming. Okay, so ayun mga bossing, all goods na ang unit ni bossing. So pansamantala, hanggat hindi pa niya napapa-isolate sa atin yung kanyang isang relay na nandun sa ilalim na kanyang upuan. So pansamantala, ito na lang muna yung kanyang gagamitin. So ngayon, ang mangyayari, kahit hindi naka-neutral or kahit hindi naka-clutch yung ating customer, direct na siya mag-i-start. Once na pinindot mo yung push button starter, mag-i-start na siya kahit hindi siya naka-neutral. So ang gagawin na lang daw niya, sanay naman daw siya na kapag mag-i-start na kanyang unit, pag sinusin niya, talagang neutral muna niya bago siya pumindot ng push button. Or kung hindi naman, lagi din naman daw siya nakahawak sa kanyang clutch once na siya ay pumindot ng push button. So binigyan ko lang ng awareness yung ating customer kasi baka mamaya magtaka siya kasi kahit nakakambyo, umi-start yung unit niya,
pag pinindot yung ating push button. Kasi nga tayo ay nagkaroon ng bypass dito. So possible talaga ganun yung mangyayari. Okay? So ayun lang mga bossing. Maraming salamat. So till next video natin. Huwag pa kayo mawala. God bless po sa inyo lahat and ride safe po sa atin mga boss.